Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Kamakailan, lumabas ang mga ekspekulasyon na may ilang kandidato sa Senado ang piniling umatras matapos umanong makatanggap ng pera mula kay Pangulong Kuting o sa kanyang kampo. Ayon sa isang balita, layunin umano ng hakbang na ito na masiguro ang mas maraming pwesto para sa mga kaalyadong kandidato ni Kuting ng Norte na maaaring makatulong sa pagtulak ng kanyang mga programa sa Senado. Ang mga ganitong taktika, bagamat walang kumpirmadong ebidensya, ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at sa mga kalaban sa politika. Ayon sa ilang kritiko, ang naturang pagbayad upang umatras ang ibang mga kandidato ay hindi makatarungan at nagpapakita ng kawalan ng tunay na demokrasya sa bansa. Ito rin ang itinuturing na hakbang upang masiguro na kontrolado ng administrasyon ang lihistura at maisulong ang mga advokasyon pabor sa mga kampo nila. Marami ang naniniwala na ganitong klasing taktika ay nagtatanggal ng tunay na laban sa politika, lalo na't nais ng mga tao ang mas bukas at patas na eleksyon. Sa kabila ng mga walang opisyal na pahayag ang kampo ni Pangulong Kuting kaugnay sa mga paratang na ito. Marami rin ang nagsasabing maaaring ito ay ang intriga lamang na ipinagkalat upang sirain ang reputasyon ng administrasyon at ang kanyang mga kaalyado. Ang mga balitang ito ay nagpapakita ng labis na tensyon sa politika ng bansa, lalo na sa tuwing malapit na ang eleksyon, habang walang sapat na patunay na nanatili pa rin palaisipan ang mga haka-hakang ito para sa politiko. Ngunit ang katotohanan ay talagang binayaran at kumanta na rin ang binayaran nga ni Kuting ng Norte upang umatras sila. Kaya naman talagang ang mga paratang na ito ay talagang pawang katotohanan lamang at talagang hindi haka-haka. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Question natin kay Senator Bato. Last week at ngayong araw, bago tayo mag-vlog, okay, may mga information tayong natanggap. Hi Palangga, Sandra, you're here. Solid Marlican ako. Sarah, how are you? Okay. Habang na maisog Canada, alright? Mag-comment na lang kayo dyan kung kumusta na ba. Okay. Ngayon, napag-alaman natin, although ang dalawang impormasyon, yung iba, may mga isang impormasyon siya, pero more on nagja-jibe yung information na natanggap natin. So, ayon sa ating source, binayaran ang mga tiwaling senador, I don't know kung sino sa kanila doon, tiwaling senador para talagang wag nang ituloy ang PDEA leaks hearing kasi nga naman ayaw ngang ipatawag si James Kumar at si Lisa Tanas. Ay, galing naman kay Bato yan. At napag-alaman ng ating source, mga kababayan, na 900 million di umano ang ibinahagi sa mga tiwaling senador. 900 million para hindi ituloy ang hearing at wag ipatawag sila James Kumar at itong si Lisa Tanas at iba pang involved. Remember, kinontempt dyan si Agent Morales sa issue na yan. Ngayon, tignan natin. Okay? Sino kaya ang nakatanggap na mga senador? Kasi mga kababayan, ang sabi ng ating source, ayon sa ating source, Miss Maharlika, okay? Ang isang source natin, nasa government din siya, pero yung source natin last week, again, nasa Senado, okay? Kina-qualify natin kung ito ba yung nagsasabi sila ng totoo or what. Kaso, last week pa ito. So, although hindi ito random na puting ahas, alam niyo naman, bawat araw-araw may mga ipinapanganak na puting ahas. I just ignored it. Kasi baka mamaya patibong or something. You don't know, di ba? Ngayon, ngayong araw, may nagsabi na the same content ng kanilang
ng impormasyon na kaya daw hindi natuloy itong o hindi na itinuloy itong PIDEA leaks ay may mga binayarang tiwaling senador. Ngayon ang question, merong 11 members and chairperson and vice chairperson dito sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs. So kung titignan natin yung report sa atin ng Puting Ahas na di umano ay nagbayad ng 900 million pesos sa mga tiwaling senador, hindi naman niya sinabing lahat ay binayaran. Basta sinabi niya, may mga binayaran. So, chairperson, number 1, si De La Rosa, si Bato de la Rosa. Okay? Vice chairperson, si Senator Bongo. Okay? Deputy Majority Leaders, si Jinggoy Estrada. Nakita niyo naman kung paano umepal. At another Deputy Majority Leaders are si Mark Villar. Then, ang mga members, eto sila. Sino-sino ang mga members nitong Committee on Public Order and Dangerous Drug? Si Binay, si Nancy Binay, which is natakbo na naman ngayon. Si Loren Ligarda, si Amy Marcos, si Robin Hood Padilla, si Grace Po, si Cynthia Villar, at saka si Ontiveros. And the ex-officio members ay sina Tolentino, Frances Tolentino, at saka si Pimentel. Ngayon mga kababayan, actually hindi lang dapat, kasi dahil chairperson, si Senator De La Rosa, siya talaga ang napagbunto na naggalit ng taong bayan. Dahil committee niya to eh. Pero ang problem, ngayon sa nakuha nating information, kaya sabi ko, wag niyong iboto yung mga lumang mga pangalan na wala namang nagawa. Kasi ang mga pangako nila, ano ba pangako ni sino ba mga tatakbo dito? Si Bato, si Nancy Binay, si Amy Marcos, sino pa ang mga tatakbo dito sa members na to? Sino ba mga electionist? Ngayon, ang question, kung may binayarang 900 million, sabi ni 100 million daw isa, kung may ibinigay, kung totoo ang information na ito na nakuha natin from 2 personalities, sino-sino sa mga nabanggit ang tumanggap ng 900 million? Tigma magkano sila? Alam mo, pwede kaya nga, anong ginagawa ng ombudsman? Ano ang ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno na nagpapatupad ng batas na para imbestigahan dito? Sino ang nagbayad? Saan galing ang pera? Kasi ang sangkot dito, si James Kumar at si Lisa Tanas. So may nagbigay ng 900 million. Galing ba sa Office of the President ni Bangag? At hindi imposibleng manggaling yan. Mga putang inang yan, mga kawatan. Okay? O ngayon, by the way, maisingit lang natin. Absueldo ang pangawat nila sa Sandigan Bayan, yung 200-something million. Na-absueldo na naman ang mga putang inang mga Marcos. Dahil takot silang lahat. Imagine nyo, talagang ngayon ang mga kasalanan nila, absuelto sila para bang binubura nila ang kanilang pangawat, pagnakaw, lahat. Pinapalaya ang mga sangkot sa droga katulad ni De Lima, ni Kerwin Espinosa at ngayon tumatakbo pa. So baliktad na ang mundo ninyo dyan sa Pilipinas. Yung mga nagsasabi ng katotohanan, yung mga lumalaban para sa taong bayan, yan ang ginigipit katulad ni Agent Morales na kinasuhan yan dahil sa kanyang paglingkod o paggampanan bigay ng kanyang trabaho o pagsunod sa kanyang trabaho. Ngayon mga kababayan, so sino sa tingin ninyo ang pwedeng nabayaran dito? Out of that 900 million, according to our source, sino-sino sa mga taong ito, sa mga senador na ito, ang tumanggap ng pera? Natatandaan ninyo, sinabi din ni Senator Bato na kilala niya si James Kumar. Sino ang may picture kay James Kumar na pinagbubura na ngayon? Si Chis Escudero may picture. Si Bong Revilla may picture. At nakakalimutan nyo ba na nagbigay ng 20 million pesos si Kumar
sa kampanya ni Bangag. Okay? So ngayon, sino? Kasi yung isang informant natin, binanggit niya, meron siyang 2 taong binanggit, okay? Na kung sino ang nag-finance. Pero dito sa isang informer natin, talagang sinusure niya na ito yung nagbigay. Ngayon sabi ko sa kanya, kung may mabibigay ba siya na proof na nagkabigayan ng 900 million, okay, wala, sabi niya, ito to follow. Kaya nga, hanggat ngayon, okay, kaya sabi ko, I have to speak up, I have to tell you, para sana kung may matino sa ombudsman, may matino sa ating gobyerno, i-lifestyle check lahat ang mga buwaka ng inang ito na mga senador. Kasi isa sa kanila, 2 sa kanila, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, o lahat sila ay tumanggap ng 900 million para itigil ang PIDEA leaks. Kasi naputol eh. Naputol ang, kaya magtataka ka, di ba? Ano ang sabi ni at saka hindi nila ni-release kung ano yung conclusion nila. Remember, may mga press con si Jinggoy Estrada dyan, tapos sila Senator Bato, di ba, ilalabas daw nila yung conclusion. Yung media, wala, dead lahat. Sinopress lahat. Ang media, wala ng follow-up. Kung ano nangyari, bakit hindi pinatawag si Kumar? Bakit hindi, di ba? Kung samantalang si Harry Roque, kino-contempt nila sa Senado, sa Kongreso, okay, na ang involvement ni Harry Roque, ni Spokes Roque, ay hindi mapatunay-patunayan dyan sa Huwad Committee at dyan sa Senado na siya ay sangkot sa Pogo. Pero etong si James Kumar at saka si Lisa Tanas, hindi na, walang kahirap-hirap, totally pinutol na nila yung hearing. Wala na. Kaya ngayon ang panawagan natin dito sa, para tayong nananawagan sa sa hangin. Pero you have to know people. Kasi kaya ka nga may gobyerno, kaya ka nga may ahensya ng gobyerno dahil sila ang kakampi ng taong bayan. Kung may ganitong klaseng ang tawag dito, information, dapat ito ay siniseryoso ng ombudsman. At dapat siniseryoso din ito ng Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. Pag may mga ganito, kung sila ay yung mga pangako nilang ngayon, yung mga re-electionist, gusto kong tumakbo muli para ibigay ang pangangailangan ng taong bayan, iimbestigahan yung mga ganito chuchu-chuchu, ang mga kawatan. Nandyan na po sila ngayon sa opisina nila. Nandyan na sila mismo sa Senado. Bakit? Kailangan pa nilang mag-re-electionist tapos sasabihin nila the same old fucking story na sila ay maglilingkod at imbestigahan nila ang mga bagay-bagay o mga pagnanakaw ng mga politiko o yung mga sangkot na mga tao na nakadikit sa politiko. Sino-sino ito? Ito na mga senador, 17 members sa Committee on Accountability and Public Officers and Investigation. Ano daw ba ang trabaho ng mga ito? Ang sabi dito, ano ang jurisdiction nila? All matters relating to, including investigation of malfeasance and misfeasance and nonfeasance in office by officers and employees of the government. Its branches, agencies, subdivisions, and instrumentalities, implementation of the provision of the Constitution in nepotism and investigation of any matter of public interest on its own initiative or brought to its attention by any member. So, ang kanilang layunin ay imbestigahan ang mga bagay-bagay sa Pilipinas kung ito ay, sabi dito, it's matter of public interest. Ang tanong ko sa inyo, ang pagpapagurgur ba ni Lisa Tanas sa pakipagsabuatan ayon sa video, okay? Doon sa video na napakausap ninyo, hindi ba public interest yan? Hindi ba public interest yan? Bakit ayaw pag-usapan? Sino-sino? Tignan natin, sino-sino ang mga senador na nandoon. Kaya sabi ko sa inyo, walang kwenta. Kaya dapat abolish itong putang ng senador, ang mga senador at kongresista.
Number 1, sino ang nandyan? Cayetano, chairman siya dyan. Vice chairperson, Cayetano, si Alan Peter. Pia Cayetano is the chairperson. De La Rosa pa rin. Oh, sa Committee on Accountability, si Senator Bongo pa rin. Andun pa rin ito naman, si Ejercito, si JV Ejercito, andun pa rin si Mark Villar. Oh, andito si Gatchalian, andito si Lapid, andun pa rin si Legarda, andyan pa rin si Amy Marcos, andyan pa rin si Robin Padilla, andyan si Grace po, andyan si Ramon Revilla, si Tulfo, si Zubiri. Nakita ninyo? So bakit ang mga gustong i-contempt ng mga siraulo, mga jutang ginimis na mga nasa WAD committee at dito sa Senado na gustong idamay si Harry Roque at iba pa, okay? At iko-contempt kapag hindi dumating sa hearing. Pero si Lisa Tanas at si James Kumar walang kahirap-hirap kasi putol kaagad, kinancel kaagad etong hearing na ito. So ang question, sino sa kanila ang tumanggap ng sino-sino o magkano ang kanilang tinanggap out of that 900 million? Okay? A question, bakit nag-deactivate si Kumar? Kung siya ay, talagang malinis at hindi siya dapat pinagdududahan ng tao, kung ako, di ba? Kung ano man yung meron ako na pinaghirapan ko, hindi naman isa-show off. Bakit ka mahiya? Bakit mo ikakahiya yung travel mo? Ikahiya mo yung mga bagay mo, yung alindog mo. Di ba? Kung ano mang meron ka, kung ito ay galing sa pinagpaguran mo. Pero bakit siya ay biglang nag-deactivate? Bakit ito mga pictures ng kasama ng mga senador ay ni isa ayaw magsalita? Pinuto lahat. Okay? Tignan natin to. Ngayon, mga kababayan, grabe ang, kaya nga sabi ko sa'yo, yung sa inyo, yung ano na yan, yung inyong, yung sa election ngayon, nakakaloka yan. Kaya dapat nga sabi ko, in a month or maybe sooner, okay? Dahil lang. Okay? Kaya nga, itong, di ba, kasama din na pag-usapan natin dito, itong si Boy Evangelista, okay, na ayon sa ating source, ay parang tatay-tatayan daw yan ni James Kumar. Kung tatay-tatayan niya yan, at si Boy Evangelista ng presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption, okay, kaya ba no wonder tahimik siya? Di ba? Oh. Bakit tahimik? Kasi napag-alaman natin na itong si Boy Evangelista ay tatay-tatayan daw ni James Kumar. At kasama, actually, mayroon ako nakita na Facebook post na nakatag si Boy Evangelista ng VACC at James Kumar, pero hindi naka-blue, kumbaga hindi active yung pangalan, nasulat lang. Pero tinitignan ko, naghanap ako ng picture, wala si Kumar. Si Boy Evangelista lang. So I'm just analyzing na doon sa event na yon, may mga politiko at doon si Boy Evangelista, baka hindi lang nagpa-picture si Kumar. The fact na mahilig siyang magpa-picture. Bakit siya nahiya na ngayon? Bakit siya nagtatago ngayon sa kanyang mga picture taking? Hindi ba dapat mag-show off ka? At napag-alaman ko sa ating impormasyon, ay fabulous ang kanyang birthday bash dyan sa Okada at kasama ang mga senador. At ang mga senador na yon, mga palangga, yung mga nasa committee ni Senator Bato. Kaya nga, bakit hindi maipagmalaki ng mga senador na yan? Bakit, actually nangingi tayo ng picture. Okay? That's sa ating informante. Although sinabi lang niya sa akin na actually nag-birthday po yung anak nito ni James Kumar sa Okada, bonggang-bongga, fabulous. Nandoon ang mga senador. Wala tayong makuha. Sinasubukan kong maghanap ng picture. Nananawagan ako sa may nakakilala o even yung mga nagtrabaho doon sa Okada or nakita ninyo na nagsipasok ito daw, September. I don't know kung anong date. Basta, nag-birthday daw
itong kanyang anak na bonggang-bongga, wala namang masama kung mag-birthday sila ng bonggang-bongga. Pero ang question, bakit hindi natin makita yung pictures nila ng mga senador na nandoon? Kasi yun ang sinasabi sa atin na impormante. Dalawang impormante. It's the same thing ba na ginawa ng Bangag Jr. nung siya ay nag-birthday at in-advise nila yung kanilang mga bisita na ang kanilang mga cellphone ay iiwan sa kotse at never ever na mag-post ng mga pictures or videos kasi meron silang official photographer. Sa panahon na yon, digital age, lahat may telepono, lahat excited na i-post ang mga pictures. Ako, kayo, like ako, I traveled a lot. Okay? I cruise a lot kasi mura lang naman yan dito. You know, if you're a dollar earner, medyo mura lang yan kapag base ka ng Amerika. Of course, kung galing ka ng Pilipinas, medyo expensive yan. Dapat bang itago yan? Kailangan ipakita natin sa inyo na, hey, you know, this is what I'm doing. This is my hobby. Diba? Ito yung ginagawa ko. Bakit ako mahihiya? Okay? Bakit ka mahiya na itago yung mga milestone ng buhay mo kung ito ay galing sa malinis? Kaya the question dito, I hope na may mag-send sa atin, bakit yung mga pictures itinatago, nagdi-deactivate sila, ayaw ipakita, o sekreto lang? Katulad ng Duran-Duran na isinekreto nga ng buwaka ng inang bangag na ito na gumasos dyan more or less $1.5 million. See? $1.5 million, it's like almost, lamang lang ng konti, 900 million, itong, hindi pala, 900 million pala ito. So lamang, of course, itong 900 million na binayad dito sa mga tiwaling senador. Nakita niyo mga palangga? Kaya nga sabi ko sa inyo, masyado kayong gusto kasing iwala ng bangag na gobyernong ito ang issue, ang tunay na issue ng pagiging addictus benedictus nila. Ito na lang Di ba katuwang sila, mga non-profit organization sila, na yun dapat ay nilalapitan. Yung mga human rights advocates sa atin, dyan sa Pilipinas. Di ba? Ang paggurgur kay Morales, ang posibleng paggurgur kay Agent Morales na pwedeng masagasaan, na pwedeng magkasakit, lasunin or something, yan ay against humanity. Pero wala ni isang nagsalita. Now, ngayon may lumabas na information na may nagbayad sa mga tiwaling senador, sa dami, hindi nang ma-pinpoint nitong ating, ng ating mga, ng ating informante. Pero, meron daw 900 million. Kaya nga ang panawagan natin, bakit ni isang ahensya ng gobyerno walang kumikilos? Alam nyo na ang sagot. Hawak lahat ng bangag na addictus, authenticated addictus na si Marcos Jr. at si Lisa Tanas. Recently, may nag-send sa akin na pinabongga nila ang bahay Pangulo o bahay ng Pangulo dyan sa Malacanang. Pinabongga ni Lisa Tanas na para daw pagpasok ni Bangag doon sa bahay Pangulo, parang mala resort ang design. Wala naman tayong problema doon kung itataas natin, pagandahin natin ang mga gusali o mga pasilidad ng gobyerno natin. Kumbaga, state of the art. Sino bang ayaw niyan? Pero the problem is, kasi ang intensyon ng putang inang yan, aariin na naman ang Malacanang kung hahayaan ninyong matapos ni Bangag ang kanyang panunungkulan. Kaya sabi ko sa inyo, aariin o inaari na nila ang Malacanang. Lahat nandoon, nagpa-party, nagjujugjugan, nag-addictus, doon sila, samantalang kayo, hirap na hirap. Meron pa doon, inelevate nila yung grounds para daw hindi bahain. Okay lang yan, para mapangalagaan. Pero kayo ba, inelevate ba ni Bangag Jr. ang buhay ninyo para hindi kayo bahain? Yung